3 games yung natitira sa Lakers kasama yung game nila ngayon kontra Warriors. Hindi na rin sila babagsak sa 6 seed dahil halos 3 games ang advantage nila kontra dito sa Wolves. At halos 4 na games ang talo na meron sa Wolves kontra dito sa Lakers. Kaya hindi na rin nila gaano ngayon pinaghahandaan yung huling games nila na natitira sa regular. Kaya ang makakatapat ng Lakers possible na talaga na Houston Rockets. Hindi ko alam kung sinasadya rin talaga ng Lakers na magpababa ng seeding ngayon. Hindi na rin nila pinilit na maglaro. Itong si Marcus Smart, si LeBron, pahaya-hayahay na lang ngayon kontra Warriors. Hindi ko sure pero parang sinasadya na ng Lakers na magpababa ng seeding kahit kasi ano mangyari. 4th to 5th seed, ang Houston Rockets talaga ang makakatapat nila sa first round. Depende na lang sa home court advantage. Kung 3rd seed kasi sila, possible na makakatapat nila ang Wolves. Kahit walang Anthony Edwards, isa pa rin kasi yung mga yan sa elite defensive team na mismong kahinaan ng Lakers, lalo na't walang Luka at Austin Reeves. Si LeBron lang ang magiging primary creator. Mas madali silang madomina ng Timberwolves dahil sa pagiging elite defender ng mga to. Kumpara kasi dito sa Houston Rockets na hindi sila nagkakalayo ngayon sa defensive ratings. Parehas mahina yung mga to at iyan yung kahinaan nila ngayong season. Ang Lakers pumapasok sa 116 points per 100 possession. Samantalang ang Rockets nasa 114 points per 100 possession. Kaya talagang hindi nagkakalayo yung mga to sa defensive ranking ngayong season. Kaysa makatapat nila sa first round ang Timberwolves kasi na tumalo sa kanila last season dahil sa pagiging elite defender. Kaya parang pabor sa Lakers ngayon na makatapat ang Rockets sa first round dahil halos masweep rin nila ang Rockets ngayong season kahit may Kevin Durant dahil mas nanyo-neutralize nila ngayon si Kevin Durant dahil kay Marcus Smart. Napuwersa ang Rockets sa turnovers, halos 2 games na magkasunod nilang tinalo yan. Halos 20 turnovers sa isang game ang nagagawa ng Rockets kontra Lakers. Kaya parang mas pabor sa kanila kung makatapat na maaga ang Houston Rockets sa playoffs habang wala si Luka at Reeves. Mas komportable sila dahil meron pang LeBron at Marcus Smart. Si Smart panigurado ang tatrabaho dyan kay Durant. Kung mapapaaga naman kasi yung balik nitong si Luka mula sa treatment niya sa Europe, mas malaki ang advantage nila kontra dito sa Houston Rockets. Halos si Luka may 30 plus points per game sa 2-1 record nila kontra dito sa Houston Rockets. Kaya kung may Luka, mas lalong papabor sa first round series nila to. Parang sumugal na lang rin ang Lakers ngayon. Wala rin kasi talaga silang no choice sa injury ni Luka na hamstring. Napakadelikado. Kasabay niyan si Austin Reeves. Kaya talagang napurnada ngayon yung magandang stretch nila papasok ng playoffs. Kaya sugal sa kanila ngayon yung pagbaba nila ngayon sa seeding mula sa 3rd pwedeng 4th o 5th seed pa. Nakadepende na lang sa huling 2 games nila yan. Kahit sa road game kasi, 2 beses tinalo ng Lakers ang Rockets. Kaya kahit na may home court advantage ang Rockets sa playoff series nila, pwede nga pumabor pa rin sa Lakers yan kung mas magiging maganda yung laro ni LeBron at mapigilan nila itong si Kevin Durant. Sa lagay kasi ni Marcus Smart ngayon, parang okay na yung kondisyon nito Mas pinipili na lang talaga ni Redick na ipahinga yan para pagpasok ng first round, mas komportable at nasa kondisyon yan. Yung problema kasi ni Smart, yung pagiging injury prone talaga, kaya iniiwasan nila yan. Si LeBron ngayon naglaro kontra Warriors, naka-move on na yata kay Luka at Reeves, 26 points, 8 rebounds, 11 assists, 11 to 17 sa field. Halos nagko-contribute pa rin yan sa overall games nila. Nakuha nila yung panalo dyan, si Ayton may 21 points, si Laravia may 16 points, si Kennard may 14 points. Ganun pa rin yung contribution ng second unit, halos 2 player lang ang inaasahan nila. Sa game nila na yan, si LeBron sa 3rd quarter game mukhang inaabot din ng injury. Wag naman sana. Ininda niya bigla yung kamay niya dyan after ng chase down block niya sa transition play dito kay Patty Spencer. Pagbagsak dyan ni Lolo Bron, dyan niya ininda yung kamay niya. Napasobra yata yung tama sa board. Ang Lakers ngayon, 2 games remaining na lang. Tiebreaker sila ng Houston Rockets. Kung mag-i-stay ang Lakers at makuha nila yung 2 games na yan, possible na sila pa ang makakuha ng 4th seeding at makuha ang home court advantage kontra Rockets. Yan kung mag-i-stay ang Rockets ngayon sa 5th seed. 2 games na lang rin ang natitira sa Houston Rockets. Samantalang ang Lakers, 2 na lang rin. Tapos ang makakatapat pa nila, Utah Jazz at itong Phoenix Suns. Walang report naman na lumabas ngayon about sa availability ni Marcus Smart.
Kung makakapaglaro na yan sa dalawang games nila na natitira o talagang diretso na, pahinga, papasok sa playoffs. Importante rin sana yung games nila kontra dito sa Phoenix Suns eh.